Hello, church. Pagulat naman. Purihin ng Panginoon. Are you blessed? Amen. Sige, pabatiin natin ating mga katabi. Sabihin mo, Happy Resurrection Day to you. Kaya dapat po nakasmile tayo because we have a risen Savior. Amen. And that is Jesus. Amen. Church, pwede ba natin palakpakan yung pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoon? Alam niyo po, ang ganda ng ating, of course, every Sunday, napaka-special po na ating pananambahan. At mamaya po, after the message, meron tayong napapakinggang testimony. Kasi ginulat ako nung magte-testify. Kung sino yon, alamin mo. Amen. Alamin mo mamaya, siya po'y may hawak na basong plastic. Parang tinanong lang nung kay Jesus, sino magkakanulo sa'yo? Yung, parang ganun lang. Hindi magandang illustration yun, no? So, pero yung magbibigay sa atin ng testimony mamaya, hindi ho kagaya nung binabanggit tong tao na nagkanulo sa Panginoon. Siya po ay talagang nag-uumapaw ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Are you blessed, church? Amen? Talaga, ang sarap umawit sa Panginoon, ano? Talagang napakasarap po ng pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama sa church. At dito po nagaganap sa ating church, sa tahanan ng Diyos, yung mga bagay na medyo limitado tayong kumilos sa ating mga bahay-bahay. Kaya po sa mga kaibigan natin who's watching online, we would like to invite you every Sunday. Mas maganda po on-site. Kasi pag on-site, nakakakilos tayo freely. Kasi pag sa bahay, online, pwedeng nagluluto kayo. Diba? At tumatalsik pa yung mantika, napapa-array ka pa. As hindi ka masyado nakakapag-concentrate sa message. But kapag kayo narito, talagang concentrated po kayo. So kami po ay located at Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At praise God, alam niyo po ba, mag-iisang taon na po tayo dito sa ating lugar. This coming April. Amen. Palapaan natin ang Panginoon. Galing, ano? Parang kailan lang. At lahat po ng mga nakikita nyo dito ay biyaya ng Panginoon. And we're praying na madagdagan pa po tayo ng gamit. And FYI, may mga kailangan pa po tayong bilhin talaga. And by the grace of God, siya po ang magpo-provide sa atin. Talaga naman. Praise God. Hindi nyo nahalata yung gitara, no? Humihingi na ng pahinga yan, eh. Pero hindi halata kanina, no? Napansin ko lang kulang ng isang string, eh. Pero tumutunog pa ng maayos, eh. Pero papalitan ng Panginoon yan. Galing ng Panginoon. So, once again, church, Happy Resurrection Day. At batiin niyo po yung mga katabi natin. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Yes, Pasko po ngayon, ha? Pasko ng pagkabuhay. At my name is Laverne Ducot para po sa kabatiran ng mga nanonood sa atin. At excited po ako. As usual, every Sunday, excited po ako dahil ang ganda ng pag-uusapan natin. At blessed po natin because last Thursday, ang dami nating na-miss last Thursday, mga kapatiran. Pero tayo po ay full house last Thursday. Napagpala po ba kayo ng film na inyong napanood? Amen. Galing, ano? At sayang hindi po namin na ipalabas online. Pero kung kayo po idadalo, minsan uulitin natin dahil napaka-yaman. Pwede may part 2. Oo. Tinatanong na iba, ano ba yung film na pinanood ninyo? Ano po yung Titanic part 2? Kung saan nabuhay si Jack? Sa part 1 kasi hindi siya buhay, eh. So, mapapaisip na lang kayo, ano kaya yung pinanood nila? So, mas maganda talaga pumupunta kayo sa church. Amen and amen. Sige po, let's pray na para tayo magtuloy-tuloy sa ating mensahe. Aba, we thank you once again. Kanina pa man ay hindi na po magkamayaw ang aming puso, kaya patuloy po kaming nagpapasalamat at ipinapahayag po ang laman ng aming mga damdamin. At ito po ay nag-uumapaw sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay. And today, as we celebrate itong Pasko ng pagkabuhay na yung bugtong na anak na si Kristo, gamitin niyo po ang inyong lingkod to be your mouthpiece, na kung saan akin po mailalahad at may ipapahayag ng malinaw ang yung mensahe sa amin sa araw na ito. At bawat isa po sa amin na nakikinig, nanonood, on-site, online, alam ko, Panginoon, pinagpala mo na sila. At patuloy mong bubuksan ang kanilang mga isipan, ang kanilang kaluluwa, nang sa gayon maipahayag ang mga katotohanan ito at tutunawin po lahat ng mga pagdududa at alinlangan at kalituhan sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, O Diyos, aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Last Sunday, pinag-usapan po natin
Ano yung dahilan, bakit po kinailangan ipako o mamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? And of course, today, pag-usapan natin ang isang katanungan, kasi nakalipas na po yung ating paggunita sa kamatayan ng Panginoon. And today, it's Resurrection Sunday. So alamin naman po natin yung dahilan, bakit naman po kinailangan mabuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. And our message for today, it's entitled, Jesus is risen, you are forgiven. Sige nga po, sabayan niyo ako sa pagbigkas. Sabihin niyo, Jesus is risen, you are forgiven. Muli po, turo natin sa taas sa ating mga daliri. Jesus is risen, Jesus is risen, tapos ituro mo sa kapatid mo, you are forgiven. Isa pa, para may conviction talaga. One more time, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Jesus is risen, you are forgiven. Amen. Bahala na kayo, paano kayo tuturo? Malalaki na kayo eh. Amen. Jesus is risen. And that's why you are forgiven. Ang ating pang question for today, ito, pakilagay nga po sa ating question. Bakit kinailangan pa po ng ating Panginoong Hesukristo na mabuhay na mula sa kamatayan? Naisip niyo ba yun? Bakit ba tayo nagse-celebrate ng resurrection? Amen. So alamin natin ano yung sagot sa likod ng katanong ito. So, pwede na ba natin makita, mga kapatid? Bakit kinailangan pong mabuhay na muli ng Panginoong Jesus mula sa kamatayan? Sa tingin niyo, ano-ano po yung mga dahilan? I'll be giving you 5 reasons. Sa napakaraming dahilan, alam ko pong kulang ang 5. Pero yung ika-5 dito, yun ang isang bagay na hindi nauunawaan ng maraming mananampalataya na pagyayamanin po natin. At kung bakit kinailangan mabuhay na maguli na ating Panginoong Hesukristo. At napakayaman po ang mensaheng ito dahil kapag ito po'y naintindihan ninyo, magkakaroon po ng mas matingkad na kulay kapag inaawit niyo yung song na I love you, Lord, and I lift my voice. Naalala ko, kapanahunan natin to eh. Napapaghalata yung edad ni Kuya Albert eh. Classic yan. Classic eh, no? Kaya sabi ko kasi kay Kuya Aves, magdagdag tayo ng mga songs na classic. At alam ko, pag nakakarinig ng classic si Kuya Gio, lalong napapataas ang kamay. Kasi panahon natin talaga to at talagang special sa atin yung song na ito. May kulahi pa yan. Diba? Pag sinasabi natin, I love you, Lord, akala natin before, that was the gospel. But the gospel, it's not all about real love towards God. It's all about His love towards us. Alam mo po sabi ng 1 John 4:10, ang pagmamahal po, ang definition ng pagmamahal, it's not about very love towards Jesus, but it's all about His love towards us. Kasi for the longest time na narinig natin sa relihiyon, you have to prove to the Lord how much you love Him. Under the old law-keeping covenant, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa Israel, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Pero even po yung mga Old Testament saints, wala po naka-fulfill nun. And then, after the cross, sabi ng Diyos sa atin, tingnan mo kung paano kita mamahalin with all my heart, soul, and mind. Alam mo po yung pinaka-ultimate demonstration ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Yung krus. Kaya nga po, ako po ay kinomisyon ng Papuri 25. Ating producer, tinawagan niya ako, bro, gawa ka ng song for Papuri 25. Sabi ko, ito na yung ultimatum na to. Sabi ko, anong title mo? Sabi ko, krus. Kasi yun naman talaga ibig sabihin ng gospel. So mga kapatid, pag sinabi natin gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Na siya po ibinigay ng Diyos para ipanganak. Malinaw po sa isipan ng Panginoong Jesus yun. Siya ipanganak, magdusa at mamatay. Siya lamang po ang ipinanganak para magdusa at mamatay. Wala po na tao ang isinilang nasa isipan ng kanyang magulang na siya ay magdusa at mamatay. Lahat po ng mga anak natin isinisilang para mabuhay. Tanging ang Diyos lamang ang may layunin na ibigay ang kanyang bugtong na anak, isilang, magdusa at mamatay. And then after 3 days, siya po ay bubuhay maguli mula sa kamatayan at siya po ay aakyat muli sa langit at siya po ay antabayanan natin muling magbabalik para tayo po ay kunin dito sa ating kinalalagyan, dito sa magulong mundong ito. So Diyos naman po nakaisip noon, for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And that's why today, ang atin pong question
is this. Bakit kailangan pang mabuhay na muli ng Panginoong Jesus mula sa kamatayan? So I'll be giving you, once again, 5 reasons. Pero yung pinaka-paglima dito, yung bagay na hindi nauunawa ng maraming mananampalataya. And that's why today, we are celebrating Resurrection Sunday. So alamin natin yung 5 reasons na ito. Why God raised Jesus from the dead. The first one is, it was God's proclamation that Jesus is His only begotten Son. Romans chapter 1, verses 3 to 4. Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So that's number 1. Para ipaalam po, ipoproklama ng Diyos na si Jesus ang natatanging anak niya. That's number 1. Number 2, Jesus conquered death itself. Ito po yung pangkaraniwan na papakinggan natin sa maraming churches pag sumasapit ang Pasko ng Pagkabuhay. Last Sunday na pag-usapan natin that through His death, pinawi niya, winasak na niya, siyang may kapangyarihan ng kamatayan, and that is Satan himself. Hebrews chapter 2 verse 14, if I am not mistaken. But this time, bakit po siya binuhay na maguling ng Diyos? Because Jesus conquered death itself. Para kanino po ito? Para sa akin at para sa iyo. So ibig sabihin, wala na pong kapangyarihan, even ang kamatayan, laban sa akin at para sa iyo. So kapag tayo po ay lumisan sa buhay na ito, ang tawag po sa atin ng Biblia, hindi po tayo nangamatay. Wala kang mababasa sa Bible na ang kapatid na ito ay namatay. Ang tawag po sa atin, kapag kayo po mula sa buhay na ito ay lumisa na, tumungo sa kabilang buhay, ang tawag sa atin ay natutulog lang. Amen. Kaya po hindi natin inaantabayanan ang kamatayan dahil wala na po sa bokabularyo ng Diyos para sa atin yon. Because Jesus, through His resurrected state, He conquered death itself. Wow, this is good news. 1 Corinthians 15:54 until 55. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. 55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Wala na pong kapangyarihan sa atin ang kamatayan. So tayo po bilang mananampalataya, hindi po tayo nanlulumo at nakayuko. Tayo po ay nakatingala. Why? Because we're awaiting for the blessed hope. Ano yung blessed hope natin? The rapture of the church. Inaantabayanan natin yun. Hindi natin inaantabayanan ang kamatayan because of what Jesus has done on the cross. Amen? Alam niyo po, inaasahan ko na tayo papalakpak sa Panginoon. May nasabi ba akong mali? O namamangha kayo dahil wala nakapangyarihan na kamatayan laban sa atin. Hindi po ba this is good news, church? Amen. Napangkaraniwan kasi ang mindset natin, hindi, mamamatay pa rin tayo. Hindi na nga po natin kinikilala ang kamatayan. Tayo po, sakali po kung kayo po'y lumisan sa buhay na ito, pupunta sa kabilang buhay, ang tawag sa atin, tayo po'y natutulog lang. Di ba? Pero kapag kayo po'y walang relasyon sa Panginoon, yung buhay nyo ngayon, actually mga walang relasyon sa Panginoon, patay na siya. Pag namatay pa siya, double dead pa yon. Hindi ko maganda yon. Pero tayo po ay mararanasan natin ang buhay, mas buhay na buhay, makalipas ng buhay na ito. But of course, I believe that we are the rapture generation. Mas maganda yung kinakaharap natin. Amen. Alam niyo ba, yung sinasabi in 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain. Bakit may word doon na remain? Alam niyo po yung alive, di ba, buhay. Then we who are alive and remain, alam niyo yung remain? Remain, nananatili sila at naghihintay sila sa muling pagbabalik ng Panginoon. May mga mananampalataya, buhay lang, pero hindi nila inaasahan ang muling pagbabalik ng Panginoon. But ang difference po natin, as JC Peeps, we are alive and remaining and waiting for the coming of Jesus once again. Kaya ito pong difference natin. Why? Because we understand the finished work of Christ on the cross. So that's number 2. Jesus conquered death itself. Ano yung number 3? Jesus has the keys of Hades and death. Kaya po wala na po talagang kapangyarihan ng kamatayan laban sa atin. Dahil hawak po, hindi ni San Pedro ang susi. Hawak po ng Panginoong Hesukristo.
Kasi pag si San Pedro daw, ang may hawak ng susi, baka maging busy siya doon sa manok. Ang daming iniisip ng mga tao, no? Maling-mali talaga. So, hindi po si San Pedro ang may hawak ng susi ng langit. And even ng Hades at saka ng kamatayan. Hawak po ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong iniambag dito si San Pedro. Even po si San Pedro sinasabi niya, hawak ng ating Panginoon ang susi ng kamatayan. Yung Hades, ano yung Hades? It's an Hebrew word for terminal for the departed ones. Sa Old Testament na tawag po dito ay Sheol. Okay? Sheol. Hindi yung Sheol na nilalagay ng mga babae. Sheol. S-H-E-O-L. Yun ay terminal for the departed ones. Or sa New Testament, Hades. Okay? No araw, napapaisip din na, ano kaya ibig sabihin ng Hades? Yun pala yun. Ito ay puntahan ng mga taong namamatay. Pero tayo po ay hawak na ng Diyos ang susi ng kamatayan and even ng Hades. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Revelation 1 verse 18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Hindi na po mamamatay ang Panginoon. Minsan pong kamatayan niya, sapat na po yun para sa lahat. Amen. And I have the keys of Hades and death. Amen. That's number 3. So dito na tayo sa number 4. So isa-isahin po muna natin. Quick review. Ano-ano po yung mga dahilan ng Panginoon? Yung 3 reasons why God raised Him from the dead. Number 1, Jesus is His Son. Number 2, Jesus conquered death itself. And number 3, Jesus has the keys of Hades and death. Now, ano itong number 4? Magtatagal tayo na konti sa number 4 at saka sa number 5. Jesus has become the first fruits of those who have fallen asleep. Tinignan ko sa Bible, bakit capital S? First fruits talaga siya kasi napakayaman po na ating Panginoon. Pag sinabing first fruits, siya po yung panganay. Siya yung nangunguna. Dahil meron siyang ginawa, makalipas ng kanyang ginawa, sumunod po tayo mga anak ng Diyos. Amen and amen. Basahin natin sa Tagalog muna, 1 Corinthians 15 verses 19 to 20. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. One time, meron ako nakausap, sabi niya sa akin, alam mo, siya po ay hindi naniniwala sa Diyos. Alam mo, Laverne, nakakaawa kayo kasi, alam mo, pagkalipas ng buhay na ito, hindi mo in-enjoy ang buhay mo, hindi ka uminom, hindi ka nag-bar, hindi mo in-enjoy ang buhay sa mundong ito. Pag namatay tayo, wala na, hindi mo in-enjoy. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, once again, kung ang pag-aasa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, naglilingkod ka, feeling mo para ikaw yung pinakakawawa, nagtitiis ka, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero sabi pa niya, in verse 20, ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. So ibig sabihin, yung sinasabi ng kaibigan kong hindi naniniwala sa Diyos, it's untrue. Kasi, ang katotohanan, meron pa pong buhay na naghihintay sa atin after this life. At yung buhay na yun mas maganda po, sobra, sa buhay na meron tayo sa kasalukuyan. Ang kaibahan po natin, mga mananampalataya, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Pansinin nyo, nung nagkaroon kayo nakapahayagan sa salita ng Panginoon, kami po ay bilang pamilya, marami din po kami hinaharap ng mga challenges every day. But the difference is, we have Jesus in us. Yung bang buhay mo sa araw-araw, alam mo, nakafocus ka lang sa Panginoon. Marami mga babayarin pag dumarating si Judith. Sino pa ba yung mga dumarating sa buhay natin, di ba? Pero pag nakafocus ka sa Panginoon, talaga naman at nakafocus ka sa pagmamahal ng Panginoon through mga kapatiran, di ba? Dito sa church, ang sarap po ng ating community. Naalala ko nga si attorney, sabi niya, Pastor, nung nakaraan, depressed ako, yung kasama ko si Kuya Gio, tawa na ako ng tawa dito. Sikreto kasi yung Kuya Gio. Di ba? Ang sarap ng community natin. Dito po nararamdaman natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Pero pag nasa bahay, kapag may problema ka, pansinin mo, mas bibigat ang buhay mo. Anong lagi natin sinasabi nung araw? Pag may kumahatok sa pintuan mo, malungkot ka, leave me alone. Talagang pupuntahan ka ng mga masasamang mga kaisipan. At walang tao sa bahay mo, no? Tapos pumakatok, leave me alone. Wala ka palang kasama doon. Sino yun? Kaya pupunta na kayo sa church, mas maganda rito, masaya dito. Alam niyo, dito po sa amin sa church, walang condemnation.
Kahit po kayo pinapapapikit, alam ko nananalangin lang kayo. Wala kayong maririnig sa akin. Kasi alam ko mapapanaginipan niyo ako. Kahit ano man ang ginagawa niyo. Pero wala po natutulog dito talaga. By the grace of God. At kapag may nakikita ako natutulog, sabi ko, napapanaginipan ako ng taong ito. Amen and amen. So tayo mga kapatid, di ba? Ang ganda po na hinaharap natin. Once again, let's go back to verse 20 ng 1 Corinthians 15. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay. And we are celebrating Resurrection Sunday. Ito'y, ano po ito? Ito yung ating proof, katibayan, na muling bubuhayin ang mga patay. So kung meron kayong mga kamag-anakan na mananampalataya, huwag kayong malungkot. Sila po ay bubuhay na maguli. At tayo rin po, after this life, meron po tayong magandang hinaharap sa buhay sa kinabukasan. Kaya po napakaganda na ating buhay. Okay, pag nakatingin kasi kayo dito sa buhay nito, madidispara kayo talaga. Tingnan natin, ang ganda po nakakaharapin natin. Alam mo, sabi nga po ng Biblia, hindi lamang po magkakaroon ng body lift, magkakaroon ng rapture, magkakaroon pa ng facelift. Pag nagpa-facelift ka ngayon kay Belo, napakamahal. Di ba? Pag nagpa-facelift naman kayo sa mga doktor na hindi kilala, nadidisgrasya yung mga ilong ninyo. Pero pag sa Panginoon, pag nangyari na po yung rapture of the church, ibabody lift tayo. In a twinkling of an eye, mawawala tayo. Plus, meron pang facelift, babaguhin po Tita Lorna yung ating mga itsura. Mula sa pagiging mortal, gagawin tayong immortal. Ngayon, meron lang tayong abs. Di ba? Isa lang abs natin eh. A big stomach lang to eh. Pero pagdating ng Panginoon, bibigyan tayong 6 packs. Baka hindi lang 6 packs, baka 12 pa eh. Dumodoble sa langit eh. Hindi natin alam ha. At saka mga kapatid, definitely pagdating sa langit, titingalain nyo na ako. Nasa ano to, bagsak na mundo ito, mas maganda kalagayan natin doon. Walang mga nalalagas doon. Walang mga bagay na, yung mga kakulangan natin, doon po pupunuin ng Panginoon. Amen. It's true. Kaya po, ang ganda na hinaharap natin, mga kapatid. Now, once again, let's go back to verse 20. Pakita natin sa screen. Ngunit, ngayong si Kristo muling binuhay. Kaya po, minamagnify natin ang Resurrection Sunday. Ito'y katibayan na muling bubuhay ng mga patay. So, mga kapatid, huwag kayo nakatingin dito sa mundong ito. Tingnan natin ang focus natin sa hinaharap. Kasi pag nakatingin kayo lagi sa kasalukuyan, babagsak ang puso ninyo. Pero tingnan natin si Kristo sa hinaharap. Tingnan natin si Kristo, yung mga ginagawa niya sa kasalukuyan at mga gagawin pa niya sa hinaharap. Kaya po napakaganda na hinaharap natin. Amen and amen. Dahil po ang ating Panginoon Jesucristo na siya po ay nagsilbing first fruits natin. Siya po ay nauna para sa atin. Basahin natin sa English. 1 Corinthians 15:20. But now, church, present tense, as things really are, Christ has in fact been raised from the dead. Buhay po ang ating Panginoon at hindi na po siya mamamatay kailanman. And He became the first fruits. That is the first to be resurrected with an incorruptible, immortal body, foreshadowing the resurrection of those who have fallen asleep in death. So, ang Panginoon Jesucristo na nabuhay na maguli, nagkaroon po siya ng bagong katawan. Although, tumatagos po siya sa mga pader. So, ibig sabihin, si Jesus po yung ating pattern. Kung ano po yung nangyayari sa Kanya, mangyayari po sa atin. At nung nabuhay maguli ang Panginoon, huwag kayong mag-alala. Pwede pa rin tayong kumain. Kasi humingi po siya ng pagkain. Is that good news, church? Yes! Yes! Napayesi ko yung ako eh. Kasi alam ng Panginoon yun eh. Di ba? Alam niya yun eh. Nung kinatag po ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, sabi niya sa kanila, "Children, do you have food?" Hindi niya sinabi, "Children, did you do your devotion?" Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, "Mga anak, meron ba kayong pagkain?" So, ibig sabihin siya rin po ay kakain. So, ibig sabihin sa ating incorruptible body na parating, pwede po tayong kumain. Sabi ko nga, pag dumating ang panahon sa langit, naku, yung misis ko tuwang-tuwa. Alam niyo kung saan siya patatambay? Doon sa mga kakanin. Kasi yun ang hilig ni misis eh. Mga kakanin. Kung saan ang paborito mo? Saan ang paborito mo, Ate Jackie? Oh, may sa fruits, ha? Doon siya dadalhin sa mga prutas. Si Bob, saan ang hilig ni Bob? Ano ang hilig? Lechon. So, pwede tayong pakainin. So, dito pa pinapakita sa atin, Jesus has become the first fruit. So, ibig sabihin, kung ano po yung nangyari sa Kanya, it will happen to us. Amen and amen. Now, tingnan niyo po itong verse 23 naman, still with the 1 Corinthians 15. But each one in his own order.
Ito po yung divine order na mga pangyari para makita natin yung pattern. Remember last Thursday, may pattern po ang Panginoon para maging types natin yung types 2 pos. Ibig sabihin, meron tayong admonition mula sa Diyos. Alam natin yung divine order. But each one in his own order. Christ, the first fruits, afterwards, those who are Christ's at His coming. So, ibig sabihin, kung nabuhay maguli ang ating Panginoon Jesucristo, bubuhayin din po tayong maguli. Kung binigyan po siya at nagkaroon siya ng bagong katawan, magkakaroon din po tayo ng bagong katawan. Ito pong katawan, ito ay mabubulok po ito sa lupa. Pag tayo po kinatagpo na ng ating Panginoon, hindi pwede yung katawan na ito. Bibigyan tayo ng katawan na naaayon. Kagaya ng katawan ng ating Panginoon. Napanood niyo po ba si Spider-Man? Naalala niyo nung sinama siya sa space ni Iron Man? Dahil tatagos na sila dun sa space, pinalitan siya ng suit. Kasi hindi pwede yung suit ni Spider-Man pag siya ay tumagos sa space. So ganoon din po tayo, hindi po pwede yung katawan na ito na dalhin sa langit. Hindi pwede. Marumi ito makasalanan. So ito po ay ibabaon sa lupa pagdating ng panahon. Kaya po kinakailangan bigyan tayo ng bagong katawan. Yung katawan na nanaayon sa langit. Amen. So ito po maganda dito, church. Sige po, palapaan natin ang Panginoon. Alam niyo talaga marapat palapakan ng Panginoon. Isipin niyo po ito. Diba? I believe na pag nakakita kayo ng mga artista, napapaisip kayo, sana ganito itsura ko. Meron ba kayong gano'n naiisip? O ako lang? Minsan nakakita ka ng, bakit kaya, Lord, parang, ang ganda ng tikas, ba't hindi ko nangyari sa akin? Pero sabi sa akin ng Panginoon, ang tabayanan mo pagdating ng panahon. Totoo yun. This is true. Sabi ng Biblia Amen. Natatawa kayo ngayon pag nakita-kita tayo doon, ako natatawa sa inyo. Makikita ko kayo, ang gaganda nyo Nung araw, natatawa kayo, ayaw nyo maniwala, tingin nyo sarili nyo gaganda at pupogi nyo ngayon. Because this is true. Ay, baka hindi lang bro. Baka hindi lang. I believe, napakaganda po natin sa langit at lalo tayong gwapo. Napupugian ka na sa sarili mo ngayon? Wait and see pagdating po nun. Meron po sinasabi ang Panginoon sa atin in 1 Thessalonians 4, verses 16 until 18. Tingnan niyo po yung mga talatang ito. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So sino po yung mauunang bigyan ng bagong katawan? Yung mga naunang namatay sa ating mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay. Then, verse 17 tells us, then we who are alive and remain, tayo po itong mga buhay, at nananatiling buhay because awaiting for the rapture to happen. Hindi lamang po tayo basta buhay. May mga Kristiyano buhay lang Pero pag pinag-uusapan ng rapture, ayaw ko yan, pastor, natatakot ako dyan. Hindi sila kabilang sa remain. Pero mga kapatid, yung mga Kristiyano ba, lahat ba ng Kristiyano mararapture? Of course. It doesn't make sense yung nagsasabing iba. Hindi raw lahat ng Kristiyano mararapture. Kristiyano nga Ang hindi kasama sa rapture yung mga hindi Kristiyano. Pero kung kayo po'y Kristiyano, kahit hindi kayo naghihintay sa rapture, tinanggap niyo ang Panginoon, kasama kayo, magugulat kayo. You will be going up. Magugulat na kayo, nandun kayo. Then we are alive and remain. Ito pong sabi ng Biblia. Shall be caught up, yung word na caught up. And by the way, wala pong word na rapture sa Bible. Ito po ay Latin word, rapturo. Yung caught up, ang ibig sabihin po niyan, sa wikang Griego, it's harpazo. Rapturo. So, inadapt po ng English, naging rapture. Sa Tagalog, you know what is harpazo? Tita? Dukot? Ayun, ako nakalimutan na. Kaya nga, biblical na apelido namin Idudukutin tayo na pag-yes dito sa church. Dito sa mundong ito, ang church ay kukunin niya sa magulong mundong ito. And we'll be together with them, yung mga kapatid natin, mga namatay na mananampalataya, mga mahal nyo sa buhay, in the clouds. So, hindi po bababa dito ang Panginoon. Doon po siya sa clouds. This is the rapture of the church. To meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Pag nangyari na pong rapture, hindi na tayo mawawalay pa sa Panginoon. And that's the best part of the rapture. Amen. Face to face po yun. And then sabi po na verse 18, therefore comfort one another with these words. Comfort one another with these words. Kaya po ako, in this church, nililinaw ka po sa mga dumarating dito. We strongly believe, and I firmly believe, in the pre-trib doctrine. Kasi po ang rapture, may tatlong doktrina yan May mga naniniwala sa pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Gusto ko lamang kung daanan po ito because really this is important. May kinalaman po ito sa resurrection. Ako po,
And this church believe in the pre-trib. Pag sinabing pre-trib, rapture first and then the tribulation will happen. Yung pong mid-trib, ang turo po nito, yung rapture will take place in the middle of the tribulation. Kasi po ang tribulation at 7 years. Yung first 3.5, dun daw sa gitna nun, so mararanasan muna ng mga Kristyano yung tribulation, yung pagdurusa, and then bababa ang Panginoon sa ulap, katatagpuin na mananampalataya. Ito mas masakit yung post-trib. Tapos na yung tribulation, nagdusa na yung mga mananampalataya, doon pa lang sila mararapture. Nakakalungkot dito, nakakagulo. Pagkatapos silang ma-rapture, bababa uli si Lord. Ang gulo nun. It doesn't make sense. Now, tingnan niyo po ito ha. Kung totoo po ang mid-trib at saka ang post-trib, sabi ng verse 18, therefore, comfort one another with these words. Kung kayo po, do you believe in mid-trib and post-trib? Parang ganito, comfort one another with these words. Uy, kapatid, kakatuwa, pupugutan tayo ng ulo. Kasi po, by the way, maliligtas naman po yung mga naiwan dito para makakite sa langit, kailangan pugutan ng ulo. Yun pong sabi ng Biblia. So, pwede kayo magpalakasan. Ate Maisa, kakatuwa, Dito siguro gilit mo. Tuloy-tuloy dito. Nakaka-comfort. Si Brother Albert, patalikod ang tira dyan. Bang! And then sabi ng Bible, comfort one another with these words. Well, Lord, nakaka-comfort po yun. Yun ba sinasabi ng Bible? Pag sinabi ng Bible, comfort one another with these words. Kaya po maraming lumalapit sa akin. Ba't ganun? Kagaya last Thursday. Ba't ganun, Pastor? Meron pong lumapit sa akin. Nung napakinggan namin ng message about the rapture, takot kami. Pero bakit pag pinipreach mo iba pala? Pag nakakarinig po kayo ng message about the rapture na nakatatakot, mali po yung message noon. Because once again, sabi ng verse 18, comfort one another with these words. So every time na kayo pa nalulumbay, pag-usapan nyo rapture, mako-comfort po kayo. Because, ang nakatingin po tayo sa blessed hope, hindi tayo nakatingin sa ating kinalalagyan sa mundong ito. Hindi po tayo citizens of this world. We are citizens of heaven. Kaya po ang ating mga mata doon sa mangyayari sa kinabukasan. Amen. So mako-comfort ba kayo pag sinabi ko sa inyo, uy, pupugutan ka ng ulo. Mauuna ka, kapatid. Susunod ako. Di ba? Nakaka-comfort, mga kapatid. So it doesn't make sense. Burahin nyo na po yung mid-trib at saka post-trib. Now, hindi po para sa atin ang pagdurusa. Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng pagdurusa ay nangkin na po na ating Panginoon sa kanyang katawan. Amen. Now, kaya po sinasabi natin, palapakan natin ang Panginoon, hindi mo na kailangan magpenitensya. Sinasabi ng mga marami mananampalataya, oo nga, hindi mo na kailangan magpenitensya, pero naniniwala pa sila sa mid-trib at saka post-trib. Daig mo pang penitensya doon, mga kapatid, pupugutan kayo ng ulo. Now, it doesn't make sense. Now, let me give 1 Thessalonians 1 verse 10. And to wait for His Son, ito po ang ating posture. Waiting for the Son of God from heaven, whom He raised from the dead. See, may kinalaman po ito sa resurrection. Whom He raised from the dead. So, ibig sabihin, hinihintay natin si Kristo na nabuhay na maguli. Even Jesus who delivers us from the wrath to come. I-deliver po tayo, hindi tayo isasama doon. Remember, last Thursday, pinag-usapan natin, ang typology natin doon sa ating pinanood na docu-film, We Are the Bride of Christ. Si Jesus yung bridegroom. Halimbawa, ako yung bridegroom. Si Mrs. ko yung bride. Tapos yung tatay ko ang Diyos. Pabubugbog ko ba yung asawa ko na ikakasal sa akin doon sa tatay ko para patunayan na kung gaano siya katapat sa akin? It doesn't make sense. Yun po ibig sabihin ng mid-trib at saka post-trib. Sinasabi nila, silang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi po para sa atin yun. Yung verse na yun para po sa mga tinatawag na tribulation saints. Sila po yung mga hindi naniwala sa salita ng Panginoon. Until na-rapture po tayo, pero meron na pong itinanim na salita ng Panginoon. Nung naiwan sila dito, na-realize nila na wala nga si Kuya Ed, na wala si Brother Makoy. Pero ba't nandito si... Hindi. Bro, pwede mo naiwan tayo. Then, doon sila nanampalataya sa Panginoon. Nagpapugot ng ulo. Then, ligtas po ba sila? Yes. Ang tawag sa kanila, tribulation saints. Mga kapatid, huwag nyo na pong hintayin yun. Masakit yun. Kasi before the rapture, meron na pong nag-provide ng dugo para sa kililigtas mo. Libre yun. Ngayon, pagkalipas ng rapture, kailangan mo na i-provide ng dugo para maligtas ka.
And that's why, ang sinasabi ng Biblia in Matthew 24, silang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Silang mananatiling tapat na hindi magpapatatak ang siyang maliligtas hanggang wakas. Hindi po tayo yun. Tayo po'y ligtas na. At hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Is that good news, church? Amen! Kaya po patuloy tayo nag-uumapaw sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya natin binibigkas sa ating mga puso yung we love you, Lord, and we lift our voice. Kaya natin naawit na maayos yun eh. Because we understand the finished work of Christ on the cross. Now, tingnan pa natin, bilang patunay na hindi po kayo kasama at hindi niyo po mararanasan ang galit at puot ng Diyos. Pag ito po ay binuhos na niya sa mundong ito. Kasi ang gagawin sa atin, i-deliver tayo from the wrath to come. Verse 9 ng chapter 5 ng 1 Thessalonians. For God did not appoint us. Sino yung us dito? Believers. Hindi tayo in-appoint to God's wrath. But to what? To obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Di ba tinanggap mo ang Panginoon Hesus Kristo bilang iyong tagapagligtas? So, hindi para sa iyo ang puot ng Diyos. Kaya po talaga napakasarap pong namnamin ng mabuting balita ni Kristo. Verse 10, who died for us. So, ibig sabihin, kaya pala natin pinagdiriwang o ginugunita ang kamatayan ng Panginoon Hesus Kristo is because nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi na po tayo appointed to God's wrath because dineliver na tayo mula sa kanyang puot at galit that whether we wake, kung ikaw man ay buhay or sleep, patay, ibig sabihin ng sleep dito patay, we should live together with Him. So pag nangyari na po at tumunog na ang, sabi na malalim na Tagalog ito, pakakak o trompeta. Lalim no? Alam mo yung pakakak? Lumang yung Bible yun eh. Trompeta yun. Pag tumunog na po yun, di ba naalala niyo yung pinanood natin last Thursday? Nung hinipan na po nung bridegroom yung shofar. So tayo po ay mawawala na dito in a twinkling of an eye. Alam niyo, sasabihin po ng mundo na wala sila because of UFO. Kaya pansinin niyo po, ang mundo ngayon gumagawa ng balita. Maraming UFOs na lumalabas. Of course, that is not true. Gumagawa po sila ng balitang ito para pag nawala tayo, meron silang dahilan at sasabihin nila, tinangay sila ng UFO. And that is not true. Kasi yung UFO, unidentified flying object. Yung tumangay po sa atin, identified natin. Sino po yung tumangay sa atin? Si Jesus. Amen. Amen. Now, tingnan niyo po ito, sabi ng Panginoon, this speaks of the rapture of the church. Ito po yung Last Supper. Sabi ni Jesus in John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Now, this is His reason, that where I am, there you may be also. So, pag nangyari po yung rapture, we will be with the Lord for how long? Forever. At pag nangyari na po yung second coming, na kung bababa siya dito, after the 7 years of great tribulation, bababa siya dito sa lupa. Tatapak na po ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. We shall be with Him forever. Di na po tayo mawawalay pa sa kanyang piling. Amen. And that's the best part of it. Alam niyo mga kapatid, meron tayong pinag-usapan last Thursday. Pagyamanin ko lang po ito. Anong kinalaman nito sa resurrection? May paalala po si Pedro sa atin ang sinulat niya ang 2 Peter ang 3 verse 8. But beloved, do not forget this one thing. Na pangkaraniwan, hindi po naalala ito ng marami mananampalataya. Nakakalungkot din lang maalala dahil di nila alam. With the Lord, one day is 1,000 years and 1,000 years as one day. Pag binibilang po ng Diyos sa ating bawat araw o bawat 1,000 taon, sa Kanya isang araw lamang po yun. So pag tinignan po natin ang timeline ng Diyos from creation, actually matagal na itong ang ating Diyos. Wala po siyang pasimula at wala siyang wakas. Pero from His creation until Jesus' time, that's 4,000 years ago. Okay, church? So, sa mata ng tao, that's 4,000 years. Sa mata ng Diyos, ilang araw lang po ito? 4 days lang. Jesus says time to present time, that's 2,000 years. Di ba sinasabi natin, 2,000 taon na nakakalipas. Kung susumahin natin, sabi ng mga theologians, siya po ay nag-ascend to heaven, He was raised from the dead, and then, siya po ay after 40 days, nag-stay siya dito sa lupa eh. Siya ay nag-ascend to heaven, that's 32 AD or 33 AD. So by 2032 or 2033, ilang taon na tayo mula sa panahon ng Panginoon? 2,000 years na. So papunta na tayo sa 3,000 taon. Now, kung ito po ay 2,000 years sa Diyos, ilang araw lang po ito? 2 days. Kung babalikan niyo po ang creation, nilikha po ang tao sa ika-6 na araw. Pagdating sa ika-7 araw,
nagpahinga na po siya. Now, 2,000 plus 4,000, that's 6,000. Sa ika-7,000 taon, mamahinga na po tayo. Malapit na yun. Of course, sabi po ng Biblia, hindi natin alam kung kailan yung exact date. But God is giving us teasers. Alam po, binibigay sa atin ng Panginoon. At nararamdaman na po natin ito. Paano nararamdaman? Hindi ko alam, by faith. Hindi ko alam din ang eksaktong location. Eksaktong date. Sabi naman ng Biblia yan, sabi ni Jesus, hindi alam ng anak, hindi rin alam ng mga anghel. Only the Father knows. Amen. Amen. So, tingnan po natin, See the difference. Man's time, 4,000 years plus 2,000 years, that equals to 6,000 years. Sa Diyos, 4 days plus 2 days, that's equals to 6 days. So, sabi po ng Hosea 6 verse 2, after 2 days, He will revive us. Now, ano po itong after 2 days? After 2,000 years, di ba nangyayari po ngayon revival? Pag sinabi revival, marami mga patay na tao because of Adam's sin ang nare-revive. Yung mga born again po, hindi na kailangang i-revive. Revive na tayo. Pag sinabing revive, nabuhay na maguli. Now, ang mga kinakailangan pong i-revive at nangyayari po ito until this time, yung mga wala pang relasyon sa Panginoon. So, after 2 days, He will revive us. On the 3rd day, sa 3,000 taon, He will raise us up. And that sounds for me, rapture. Bakit? Sabi ng Hosea 6 verse 2, that we may live in His sight. Di ba? Katulad din ito ng John 14:3. Ano sabi ng John 14:3? That we may live in His sight. That where I am, there you may be also. So, pag nangyari na po ito face to face, makikita natin ang Panginoon. So nakita natin, anong pattern natin? After 3 days, nabuhay na maguli ang Panginoon. Nakuha niyo po yung pattern? Di ba? Namatay po ang Panginoon. And then after 3 days, nabuhay siya maguli. Tayo rin po, naghihintay tayo ng 3 days para tayo po i-rapture din po. That's the power of resurrection. Nakita niyo yung pattern, mga kapatid? Ito po yung hidden in the Word of God, pero hinihimay-himay po natin dito sa church. Wow! So, ibig sabihin, it's true, talaga po mangyayari po ang rapture of the church. At alalahanin po natin that Jesus is the first fruits. At tayo po yung mga susunod sa Kanya. Now, tingnan niyo po ito, yung trend na ito para makita natin. What happened to the dead old saints, or dead Old Testament saints, when Christ was raised back into life? Napaisip ba kayo, ano nangyari doon sa mga Old Testament saints? Ewan ko, baka first time niyo po ito maririnig. Tingnan po natin ang nangyari. Matthew 27 verse 52. So once again, namatay po ang Panginoon Hesukristo. Ginunita po natin ito last Sunday. But after 3 days, ito na, nandito tayo sa Resurrection Sunday. So what happened to the Old Testament saints? Ito po yung mga naniwala kay Yahweh. At sila po ay tinubos ng dugo ng mga hayop. And then, nung namatay po ang Panginoon, remember yung pinag-usapan natin last Sunday? Di ba? Pagkasabi ni Jesus, Father, into thy hands I commit my spirit. And then, siya po ay nalagutan na ng hininga. He breathed his last. So, ibig sabihin, hawak niya ang buhay niya. And then, bumaba po siya dun sa Sheol, sa Hades. Remember yung Hades, yung Sheol, meron pong 2 compartments. Yung kabilang side, hell. Yung kabila po ay paradise. Sinundo po niya yung mga nasa paraiso, Abraham's bosom. Dahil dadali na po sila ng Panginoon sa langit. Why? Because of His blood that was shed on the cross. Hindi po kasi sapat yung dugo ng mga hayop para sila po ay makarating sa langit. Hindi pwede. Kaya po, naghintay sila doon sa terminal na kung tawagin ay Hades o Sheol, para pag namatay po ang Panginoon Hesukristo sa krus, yung dugo niya ang maghatid sa kanila doon sa langit. Now, what happened to them? So, sila po ay, ito maganda, sila po ay nabuhay maguli. Kasama ng Panginoon. Remember, si Jesus po yung first fruits. Nauna si Jesus and then sumunod po yung mga Old Testament saints. Basahin natin Matthew 27 verse 52. And the graves were opened. Naku, grabe, nito. Controversial. Bumuka sa mga libingan. Basahin natin. And many bodies of the saints who had fallen asleep, mga namatay, were raised. So nabuhay po sila maguli. Basahin natin sa Tagalog para mas kapanapanabik at mas lalo kayong, anong tawag dito, tumbindig ang mga balahibo natin. Nabuksan ang mga libingan. Sa panahon natin ngayon, pag nabalita mo, nabuksan yung libingan. At muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Tingnan niyo po ito, nabuhay. Alam niyo kung bakit? I believe yung proclamation, yung resurrection ni Jesus, gusto niya i-proclaim din na
Hindi lang ako nabuhay, may nabuhay din. Yung mga Old Testament saints. So sila po ay nag-stay dito sa lupa for 40 days. Ito yung sinusundan ng mga Katoliko. Pero sa panahon po natin sa ngayon, pag namatay na po, ang tao, diretso po, it's either sa langit o hindi po sa langit. Now dito, meron lamang po pinapakita ang Panginoon. Bilang siya ang panganay, ito pong sinundo niya, nag-stay muna sila dito for 40 days. Now tingnan natin ano pong mga nangyari sa kanila. And coming out of the graves, verse 53, still with chapter 27 in Matthew. After His resurrection, so sino na-una? First fruits po si Jesus. Sumunod po sila. They went into the holy city. Ano yung holy city? Jerusalem. And appeared to many. So nakita sila ng maraming tao. Wow! And then, verse 53 sa Tagalog, lumabas sila ng libingan. So nakikita nyo, siguro naman ang paglabas po nila, hindi dahan-dahan na gano'n. Buhay na buhay po ito. Kakaiba ito. Now, anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Narinig nyo na ba itong preaching na to o first time? Parang ngayon lang, ano? At nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. So, ibig sabihin ito, mga nabuhay na mga patay na ito, mga dead, Old Testament saints, nakisalamuha sila sa mga tao at dooy marami ang nakakita sa kanila. Bakit? I believe para ipakita po ng Diyos sa kanila na totoong nabuhay ang Panginoon mula sa kamatayan. At sumunod pa yung ibang mga Old Testament saints. At makalipas nito, nung umakyat na po ang Panginoon after 40 days, sumunod po sila, kasama po sila ng Panginoon. Amen. Nakakatuwa po ito. So, ibig sabihin, pinapakita dito ng Panginoon, may pattern. May pattern. So, Acts chapter 1 verse 9 tells us, now when He had spoken these things, while they watched, sino yung mga nakatingin dito, yung mga mananampalataya, mga disipulo? Nagpaalam na ang Panginoon. He was taken up in a cloud. And a cloud, kasama po dito yung mga, yung phrase po dito, and a cloud, refers to the Old Testament saints. And a cloud received Him out of the sight. So nakita nila, umaakyat ang Panginoon. Wow! Hebrews 12 verse 1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. So yung a cloud of witnesses speaks of the dead Old Testament saints. So kasama po sila iniakyat ng Panginoon. So may pattern mga kapatid. Yun lamang po yung aking gustong sabihin po sa inyo. So ibig sabihin, sa totoo lang, kung meron po kayo agam-agam at meron kayo na papaisip kayo na talaga bang may buhay makalipas ng buhay na ito, mas maganda po ang buhay natin sa hinaharap. Kung nakikita niyo po yung katawan natin, minsan pumapalya, nanghihina. Pagdating po sa kabilang buhay, hindi na po papalayan. Kung minsan lumihina ang tuhod natin, dito, pagdating doon, maghahabulan tayo. Wow! Amen! Ewan ko sa inyo mga kapatid, pero para sa akin, ang sarap po na ating kinakaharap sa mga darating na panahon. Excited na po ako doon. At nakita nyo naman, gaya ng pinag-usapan natin last Thursday, yung mga prophecies na nakasulat sa Matthew 24, it's happening. All these things happen. Merong pestilence, earthquake, wars and rumors of wars. Alam mo yung rumors of wars? Fake news yun. Oy, meron daw gera doon. Pero rumors lang. Di ba uso ngayon mga fake news? Kaya sa panahon natin, merong wars. Of course, may mga gera and rumors of wars. Gumagawa sila ng mga fake news para lalong magkagulo. And then, false teachings. Sabi ni Jesus, may magsasabi, narito ako, huwag kayo maniwala. False teachings, napakarami ngayon. So when all these things happen, ibig sabihin, malapit na talaga dumating ang Panginoon. Amen. So that's number 4. Jesus has become our first fruits. Number 5, dito na po tayo. Dito tayo magbibigay na ating panahon. Now, Jesus' resurrection, it's the confirmation of our forgiveness and righteousness in God's eyes. Dito tayo magtatagal na kaunti. Mga 2 days po tayo dito. Ito po ang pinaka-mensahe sa atin why Jesus was raised from the dead by His Father. Alamin po natin ang katotohanan. And that's why ating topic for today, Jesus is risen, you are forgiven. Yun po yung pinaka-esensya. Of course, we believe that He conquered death itself. Pero ang pinaka-importante po dito, ano yung kanyang ginawa sa ating bilang mga benepisyaryo. Amen. So isa-isayin po natin. Romans chapter 4 verse 25, who was delivered up. Who? Yung who dito si Jesus. Jesus was delivered up. Why? Because of our offenses. Amen. Kaya po siya pinako sa krus because of our sins. And He was raised because of our
justification. Now, ito po ibig sabihin ng talatang yan. Hindi po siya binuhay na maguli and then naging justified tayo. Hindi po yun ang sinasabi doon. Kaya po binuhay na maguli si Jesus because God found us through the finished work of Christ on the cross, justified na, matuwid na, malinis na tayo. Wala na po natagpuan na anong hibla pa ng kasalanan kay Kristo. Kaya pala nung sinabi ni Jesus, it is finished, it is finished. So ibig sabihin nung nakita ng Diyos yun, na wala nang hibla, wala nang tirang kasalanan, lahat pinagbayaran na ni Kristo. At sa harapan ng Diyos, tayo pinaging malinis, pinaging matuwid. And then, ito po yung proof, yung nangyari sa atin, He raised Jesus from the dead. So in other words, our justification was Jesus' resurrection. Akala nung iba, niresurrect si Jesus dahil natagpuan tayong matuwid. Hindi po. Natagpuan tayong matuwid because of His death. And that's why, meron ng dahilan ng Diyos, bubuhayin ko na si Kristo. Nakuha niyo po? Okay, para, alam ko medyo naguguluhan kayo eh. Dito tayo. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." At ginawa niya po ito dun sa kanyang kamatayan. Amen. Ephesians 1:7. In Him, in Jesus, we have redemption. Paano po nangyari yun? It's through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Now, gusto ko pong makita ninyo yung esensya ng resurrection day today, Sunday. Para po ma-distinguish natin what's the difference, ano yung significance ng death ng ating Panginoon at yung significance ng resurrection. Para pag kayo po'y tinatanong ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga mahal sa buhay, meron tayong na isasagot. Hindi lang natin sinasabing amen and amen. Ibig sabihin, hindi natin naintindihan. So dito po sa atin, by the grace of God, nauunawa natin what's the significance between the death of Christ and His resurrection. Amen. So yung death po niya, it was His payment for the redemption of our sins. Bayad. Sabi ng Ephesians 1:7, in Jesus, we have redemption. How did that happen? It's through His blood. Para kunwari ang bangko po, nagkaroon kayo ng utang. And then, kahit iyak kayo ng iyak sa bangko, yung illustration before, dumudugo na, lumalabas sa mga mata nyo, sabi po ng bank manager, hindi po kayo makakabayad because ang ekonomiya po ng bangko ay pera. Now, sa mata po ng Diyos, dahil ang kasalanan ng tao, kailangan pong pagbayaran ng dugo. Kahit magpenitensya ka, maglabas ka ng maraming dugo, hindi po yung tatanggapin ng Diyos. Buti na lang. Alam niyo kung bakit? Madumi po yung dugo natin. Ang requirement, dugo po ng kanyang bugtong na anak. And it was provided at the cross. Praise God. So, yung kanya pong kamatayan was His payment for our sins. So, yung kasalanan natin, hindi tayo nagbayad. Sino nagbayad? Si Jesus. Biyaya po yon. Amen. Now, ano naman ang significance po ng kanyang resurrection? Ito po ang significance. Yung, kung meron pong binayad, di pa pag kayo po'y bumibili, dapat may resibo. Now, basahin po muna natin. Jesus' resurrection is our divine receipt as proof or testimony that we are justified before God. Pag kayo po'y bumili dyan sa paglabas niyo sa all day, sa SM, para hindi kayo maharang ng mga gwardya, pag may binili kang isang bagay, halimbawa may binili si Aves na walang resibo, huhulihin siya, anong biskwit yan? Alam niyo naman si Aves, may sa biskwit. Buhay niya, biskwit is life dyan kay Aves eh. Pag nahuli siya at wala siya na ipakitang resibo sa gwardya, anong tawag doon? Nakaw. Anong pangalan mo, bata? Aves Dukot, kaya pala. Hindi ka nagbabayad. Pero kapag naghingi po yung gwardya ng resibo, anong tawag doon? May nagbayad. So yung resurrection today, kaya po napaka-importante maintindihan natin, pag binubulungan kayo ng kalaban, bilang mananampalataya, binubulungan ka, makasalanan ka, huwag mong tatanggapin. Because buhay si Kristo. And that is your divine receipt. That is a proof or testimony, evidence. Alam mo evidence? Ebidensya mo na ikaw ay pinaging matuwid. Pag sinabing matuwid, justified. Matuwid. Di ba nung araw, pag tayo po ay, halimbawa ako, late ako umuwi ng gabi. At ako'y galing sa inuman, kunwari. Nagsinungaling ako kay Joe. Pag tinatanong niya, saan ka galing? Bible study. Pero di ba pag nagsasalita tayo, tabingi tayo magsalita. Ganun eh. Pero pag alam mo, hindi ka nagsisinungaling, pag tinatanong ka ng misis mo, saan ka galing? Alas 4 na. Bible study. Alas 4, Bible study. Madaling araw. Pero nagsasalita ka, diretso yung katawan mo. Bakit? Alam mong matuwid ka. Ganon din po tayo sa Diyos. Pag umaharap tayo because of what Jesus did on the cross,
He paid for our sins. At dahil siya po'y nabuhay na maguli sa kamatayan, meron tayong divine receipt, meron tayong resibo. Kaya pag tayo po'y humaharap sa Diyos, matuwid. Kasi alam natin, wala tayong bakas ng kasalanan sa Kanyang harapan. Bakit? Binayaran ni Kristo. Bakit? Matuwid kang humaharap sa Diyos, sabi ni Satanas, dahil meron akong resibo. Anong resibo mong matuwid ka? Na buhay na maguli ang aking Panginoon mula sa krus ng Kalbaryo. Amen! So nakita niyo yung significance? So the death of Christ, what's His payment? Yung Kanyang resurrection, it's our divine receipt. So importante po na intindihan natin ito. Amen? Now, bakit divine receipt? Tingnan po natin Romans 4:25. Jesus was betrayed and crucified because of our sins. Amen, church. And was raised from the dead. Binuhay siya maguli. Why? Because of our justification. Binuhay siya because of our justification. Nakita ng Diyos, justified, malinis tayo sa harapan niya. And that's why He has the reason, bubuhayin ko ng aking anak. Ano ibig sabihin ng justification? In-amplify pa po nito. Acquittal, absolving us of all sin before God. So ibig sabihin sa harapan ng Diyos, wala ka ng kasalanan bilang mananampalataya. Kaya po wag niyo ilalagay sa Facebook niyo, wag niyo sinasabi, I am a sinner. M is present tense. I am a sinner saved by grace. It sounds good pero it's wrong. Dapat nilalagay niyo, I used to be a sinner, but now I'm a saint, saved by grace. Ay, kinikilabutan ako pag saint eh. Santo po kayo, wala kayong magagawa. Because of what Christ did on the cross. Now, pag pinagsisigawan mo, makasalanan ka pa rin, yun ang magiging concentration mo. But the truth is, hindi ka na makasalanan. Kasi every time po sinasabi mo, kung ikaw ay Kristiyano, at pinagsisigawan pa rin, still I'm a sinner. Maraming Christians ngayon sinasabi lang, hindi, sinner ako. Ano kaibahan mo sa mga unbelievers? Ay sinless. Sila talaga marami kasalanan. Mali yun. Ang kaibahan natin, mga believers sa mga unbelievers, tayo po, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Ang tawag dito, divine exchange. That God has given us His Son on the cross to become sin, that we might become the righteousness of God in Christ. 2 Corinthians 5, verse 21. Now, wag niyong sasabihin na you are still a sinner saved by grace. Kasi pag sinabi mo yan, ibig sabihin patay si Kristo. Kasi sa kasalanan ka pa rin. Tingnan niyo po itong verse na ito. 1 Corinthians 15:17. Dito muna tayo. And if Christ has not been raised, kundi rin po nabuhay na maguloy ang ating Panginoon Jesucristo, your faith is worthless, powerless, mere delusion. Naglolokohan lang tayo dito sa church. You are still in your sins and under the control and penalty of sin. Pero let me ask you, nabuhay po maguli ang Panginoon? Hindi kayo convinced? Nabuhay bang maguli ang Panginoon? Amen. So, ibig sabihin, nasa control ka pa rin ba ng penalty ng sin? Not anymore. Ibig sabihin, hindi ka na makasalanan. So, every time you confess that you are now a saint, not a sinner anymore, ano sinasabi natin? Buhay ang aking Panginoong Jesucristo. Amen, church? So, true to think about, bigay ko lang po ito sa inyo. Jesus' death on the cross, pwede niyong kunan po ito ng inyong mga cameras, was His payment for our sins, while His resurrection is our receipt. Ebidensya, mga kapatid, resibo that serves as a proof and testimony that we are declared righteous before God. Wow! So mga kapatid, dapat ang concentration nyo, ang awareness po ninyo, matuwid kayo. At dahil matuwid ka, para bang, alam niyo yung, napanood yung patalastas ng tide? Yung nakaputi ang damit? Halimbawa, Kuya Albert, puting-puti ka, para kasi Tony Ferrer. Yung mula ulo hanggang talampakan. Kilala ni Kuya Gio yun, ha? Ha? Hindi ko rin alam, nabalitaan ko lang kay Kuya Gio eh. Tony Ferrer ka. Tapos may nagyaya sa'yo. Bro Albert, punta tayo sa beach resort, magtampisaw tayo sa putik, sa lupa. Gagawin mo yon? Hindi. Anong sasabihin mo? Conscious ka. Tignan mo naman, nakaputi ako. O kaya naman, bagong toothbrush ka. Tapos may nagyaya sa'yo, bro, kain tayo ng tsokolate. Hindi mo gagawin yun. Unless sobrang hilig mo sa tsokolate, Hindi mo gagawin. Alam mo bakit? Katutoothbrush mo lang eh. So, ganun din po tayo. You have to be conscious na ikaw, because of what God has done on of Jesus, He was raised from the dead, ikaw ay pinaging matuwid na sa Kanyang harapan. So, be conscious of that. Yun na po, ikaw. Ikaw na to. Nagkakamali ba tayo? Yes. Nagkakasala pa rin ba tayo? Yes. Pero, hindi po natin nature yun. Di ba?
Nung araw, nung wala pa tayo sa Panginoon, pag nagkakasala tayo, pansinin nyo, hindi ka nagigilty. Pero ngayon, ba't ka nagigilty? Kasi hindi na nga ikaw yun eh. Hindi mo na nature yun. Now, do you ask forgiveness from God? Yes. We ask forgiveness dahil believing that you are forgiven. Hindi ka nag-ask ng forgiveness para ikaw ay patawarin. Hindi po yun ang tama. You ask forgiveness believing kasi forgiven ka na. Kasi alam mo, you have this clean slate before God. Malinis ka na eh. Ikaw yan. At kasi alam mo, malinis ka, hindi ka gagawa ng mga bagay na madudumi. Magbibigay ka lang ng papuri sa Panginoon. Lord, thank you, meron akong resibo. Buhay ka. Kaya pala ako'y matuwid sa harapan mo. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. So ito po ang maganda nangyari sa atin. Now, bago tayo magtapos dito kung magbibigay ng panahon. No? Alam niyo po ba, in Matthew 27:50-51, 51, nung ang Panginoong Hesukristo po ay sinigaw niya, Father, into thy hands I commit my spirit. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then, behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Alam niyo pong maganda rito. Meron pong isang kamanghamanghang ginawa ang Panginoon dito na kung saan ay yung pong tabing ng templo, kurtina, napunit mula sa itaas, mula from top to bottom. This goes to show na kamay po ng Diyos yun. Hindi po siya napunit mula sa baba pataas. Alam niyo po, itong tabing ng templo ito po ay pinupuntahan, ito po yung dako ng kabanal-banalan. Na kung saan, sa panahon po ng Old Law-Keeping Covenant, ang pumapasok lamang po dito ay mga high priest. Yung mga high priest, meron pa po silang, anong tawag dito? Kadena, nakalagay dito, na pag pumasok sila doon at natagpo ang hindi sila malinis sa harapan ng Diyos, pwede silang mamatay sa presensya ng Diyos. At meron silang kalembang doon. Pag narinig po ng mga tao sa labas, hindi na tumutunog, ibig sabihin patay. Hindi kasi po nila pwedeng puntahan yung lugar ng kabanal-banalan para kunin yung patay. Hihilahin po siya. Nung namatay po ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ito maganda. Napunit po yung templo, yung tabing ng templo. Hindi yung templo, yung tabing, yung kurtina. From top to bottom. Now, bakit ko po nasabing ito po ay galing sa Diyos? Ang taas nito ay 60 feet, 30 feet wide. Ang laki nun, ha? Now, bakit? Para proteksyonan yung mga tao. Huwag kayong papasok dyan. Pwede kayong mamatay. And 4 inches thick. Ang hirap laban nun. Kung meron kayong ganung kurtina sa bahay. Kapal nun, ha? Now, napunit po ito from top to bottom. You know why? Dahil, sabi ng Panginoon, nung pinunit niya ito, pwede na siyang lumabas, katagpuin ka. Hindi ka na hinintay ng Diyos na pumasok doon sa kabanal-banalan. Matagal na niya hinihintay ito. Nung napunit ito, lumabas siya at ikaw ang pinuntahan. Wow! And this is the beauty of the resurrection. Kaya po ngayon, makakalapit tayo any time of the day. Amen. Hindi na po hinintay ng Diyos ang tao na mag-sorry. Hindi po. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak, even though hindi tayo nag-apologize sa kanya. While yet we're still sinners, Christ died for us. Now, tingnan niyo po itong 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Kaya po nung napunit po yun, ibig sabihin may panahon na siya at pagkakataon, lalabas na ako para katagpuin ka. Isipin mo, ha? That is that God was in Christ reconciling Himself to you. Kapatid, kung kayo po'y lumalayo sa Diyos, huwag kayong lumayo. Ahabulin ka ng Diyos dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi para parusahan. Now, tingnan pa natin, tuloy natin pagbasa ng talatang ito. Reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. Why? Bakit po hindi ibibilang sa inyo mga kasalanan mo? Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat ng kasalanan po natin ibinilang na kay Kristo Jesus. Kaya wala na po siyang ibibilang na kasalanan laban sa iyo. Now, is this good news? Yes. Ito po dapat ang napapakinggan ng maraming tao. So sa kabanal-banalan ng Diyos, sa lugar ng kanyang kabanal-banalan, nung araw, akala natin, sa panahon po ni Moises, nung siya po lumapit sa presensya ng Diyos, doon sa burning bush, kailangan po niyang magtanggal ng panyapak. Pero sa panahon po natin sa ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun. Ang Diyos na po ang kumaharap sa iyo, lumapit sa iyo. At sa trono ng kanyang biyaya, hindi na tayo mangingiming lumapit doon. Hebrews 4:16. Therefore, tayo sa Hebrews 4:16 na tayo. Let us therefore come boldly or with confidence to the throne of grace that we may obtain mercy and find to help in time of need.
Kung nanatili po tayo sa lubang kasunduan ng kautusan, wala pong pagkakataon na makakapasok tayo sa lugar ng kabanal-banalan. But praise God, through the finished work of Christ on the cross, kasama po sa finished work niya yung kanyang pagkabuhay na maguli, hindi ka na hinintay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Siya ang lumalapit sa iyo ngayon. Amen. Amen. Galing. Praise God. Now, let's go back to our question as we end. Bakit kinailangan pang mabuhay na muli ng Panginoong Jesus mula sa kamatayan? Ito yung 5 reasons. Jesus' resurrection was God's proclamation that indeed, Jesus is God's Son, Romans chapter 1, verses 3-4. Jesus conquered death itself, 1 Corinthians 15, 54 until 55. Jesus has the keys of Hades and death, Revelation 1, verse 18. Jesus has become the first fruits of those who have fallen asleep, 1 Corinthians 15, 20. And of course, a main reason po, Christians are declared forever righteous, Romans chapter 4, verse 25. Yun po yung esensya ng resurrection. Now, this is our solution as we end, mga kapatid. It's found in Romans 4:25, who was betrayed and crucified because of our sins. And Jesus was raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. So, here is our solution for today. God raised Jesus from the dead on account of the fact that all Christians are declared righteous before God. Amen. So mga kapatid, indeed, this is good news. Lakaran po natin yung pagkatawag sa atin. Kung bakit hindi tayo nagmumura, hindi tayo gumagawa ng mga bagay na masama. Hindi dahil sinasabi na, masama yan, dapat di mo ginagawa. Hindi po. Kaya hindi natin ginagawa yun. Hindi na natin nature yun. You have to be conscious that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. At kapag alam mo ikaw, ito ang estado mo, buhay si Kristo, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng ginagawa mo parang nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagiging pagpapala po kayo sa maraming tao. Ano nakikita nyo? Nagbibigay kayo ng papuri sa Diyos. Sinasabi ng mga tao, Christian yan. Bibigay tayong papuri sa Diyos, vertically speaking. At kapag ito ginagawa natin, napapagpala natin ng maraming tao, horizontally speaking. Ano nakikita sa atin? Yung krus ng Panginoon. Amen. Now, all these things were possible because of Jesus' death on the cross and of course, resurrection. Hindi po ito dahil sa ating mga ginawa. Romans 4:25 once again, sa New King James Version. Jesus was delivered up because of our offenses, because of our sins. And He was raised from the dead because of our justification. So once again, church, as we end, Jesus' death was His payment. Bayad na po yun. Now, para hindi po kayo mag-alinlangan, anong proof ko na namatay ka para sa aking kasalanan at binayaran mo aking mga kasalanan? Nabuhay ako mula sa kamatayan. Ito yung iyong divine receipt. And that's why Jesus is risen. You are forgiven. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kaibigan, alam niyo po, kung wala pa kayong relasyon sa Panginoon, you're missing a lot. Sobra pong hindi nyo na-enjoy ang buhay. Dito sa blue pa, sayang naman. So I would like to invite you to receive Christ today. Napaka-espesyal ng araw na ito. Resurrection Day, Resurrection Sunday. Sabi po in Romans 10 verse 9, kung sino man po dito wala pang relasyon sa Panginoon, first, mga nanonood sa atin online, sabi ng salita ng Panginoon, kung ipapahayag na ating mga labi na si Jesus, ang ating Panginoon, at maniniwala sa ating mga puso na siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, tayo maliligtas. Alam niyo bakit sinabi ng Romans 10 verse 9 yun na kailangan nating maniwala na siya ay nabuhay na maguli? Dahil yun po i-resibo na sino mang mananampalataya sa Kanya ay gagawin niyang matuwid sa Kanyang harapan. At kapag kayo po'y naging matuwid sa Kanyang harapan, sakasakali po dumating sa inyo ang panahon na kayo po ay umuwi na sa Panginoon, sigurado kayong langit. Yun lang ibig sabihin nun. So I would like you to pray this prayer with me. Sundan niyo po ito. Kung gusto niyo tanggapin ang mayamang buhay na hatid sa iyo ng Diyos, yung kanyang resurrection life, available po ito for free. So pray this prayer with me. Sabihin mo ito, kapatid, kaibigan. O Diyos, kinikilala kong aking sarili. Sige po, buksan niyo yung mga bibig. Wala akong kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo,
Inangkin mo lahat ng kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na magulit mula sa kamatayan. Bilang patunay na ako'y pinaging matuwid mo sa iyong harapan. Kaya naman, salamat, Ama. Ako po ay para sa langit na at ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Kaibigan, kapatid, kung sumunod po kayo sa panalangin ito, nagmumula sa inyong puso, maniwala po kayo. Nananahan na sa iyong spirito ang banal na spirito ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Ligtas na po kayo. Hindi lang kayo basta ligtas, matuwid pa kayo sa harapan ng Diyos. At kapag kayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos, be confident enough na lahat po ng panalangin mo pinapakinggan ng Diyos. Because sabi po ng aklat ni Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Ikaw yun. Amen? Diba? We are so blessed today, church. Tayo po tayo. At bago po tayo magtapos pansamantala, tayo po muna umawit. Salamatan natin. Salamat na lang. Buti may krus. Kung wala pong krus, saan tayo dadamputin? Saan tayo kaya? Pero purihin natin ang Panginoon. Hindi lamang po siya namatay. Makalipas sa 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli para sa akin at para sa iyo. Pruweba na tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niya at sa kasalanan tayo'y tinubos. Church, Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at kaligtasan kanyang kaloob. Mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at sa kasalanan tayo'y tinubos. Di ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at kaligtasan kanyang kaloob. Kasi niyo po, sinasabi nung kanta, hindi lamang po kapatawaran ang nakamit natin sa krus, maging kaligtasan. Bakit kaligtas? Kasi ginawa ka ng matuwid ng Diyos. So church, gusto ko pong iwan po ito sa atin. As we celebrate Resurrection Sunday, pwede pong ipangako natin sa ating mga sarili at sa harapan ng Diyos. And from now on, hindi mo nakakikilalanin ang sarili mo. Kung kayo po'y tunay na tumanggap sa Panginoon Jesus, tunay na Kristiyano, hindi mo na dapat sinasabihin ang sarili mo na makasalanan ka. Dapat lagi mo pinapaalala ang sarili mo, matuwid ka. At kapag ikaw ay conscious, aware of this truth, bilang binago na ni Kristo, bilang bago ng nilalang, makikita mo, lalakad ka sa katuwiran ng Diyos. At hindi lang yon. Kapag kayo po'y conscious na kayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos, dinideklara natin na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag hindi po kayo naniniwala kayo po'y pinaging matuwid ng Diyos, dinideklara natin, hindi na buhay si Jesus. Mali po yun. Ang katotohanan, buhay siya. And that's why we celebrate Him today. At tayo po ay matuwid. Of course, we sin, we fail, we fall, pero hindi po yun ang nature natin. Meron na tayong bagong nature. Hindi po dalawang nature ng Kristiyano, isa na lang. Wala na yung sinful nature. Napako na sa krus yun, namatay at inilibing na kasama ni Kristo. We are now partakers of God's divine nature. Tayo po ay may bago ng pagkatao. Ano yung bagong pagkatao, Pastor? Matuwid na. Pwede ba natin bigkasin po ito before we pray? Ako ay matuwid na dahil kay Kristo. Ulitin po natin with conviction. Parang hindi kayo sure. Ako ay matuwid na dahil kay Kristo. So kung bakit kayo gumagawa ng mabuti at katuwiran, hindi dahil sa inyong lakas, dahil alam mo, ang lahat na ito ay biyaya sa iyo ng Diyos. Kung bakit mabuti tayo, nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, vertically speaking,
at nagiging pagpapala tayo sa ating kapwa-tao, it's because pinaging matuwid ka na ni Kristo. Anong proof ko, Pastor? Buhay po ang ating Panginoon. That is your divine receipt. At lumakad tayo sa katuwiran ng Diyos. Pansinin nyo, kapag kayo po'y lumalakad sa katuwiran ng Diyos, masaya ang buhay. Pero may mga taong nagagalit sa inyo, pabayaan nyo lang sila. Sisiraan kayo, pabayaan nyo lang sila. Basta ikaw ay nagiging pagpapala sa Diyos at sa inyong kapwa-tao. Yun ang mahalaga. Nakikita sa buhay natin, yung kinakanta natin, krus. Amen. Amen. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po dahil pinapaalala mo sa amin ang katotohanan ito. Since kayo po ay nabuhay na magulay mula sa kamatayan, ang aming pong pananampalataya ay punong-puno ng dahilan. Panginoon, salamat. Dahil wala na pong kapangyarihan ng kasalanan laban sa amin. Wala na kami sa ilalim ng kasalanan. Kami po ay nasa ilalim na ng katuwiran mo, O Diyos. Dahil sa mga ginawa na aming Panginoon Jesucristo. At pinatotohanan mo po ito, Panginoon, dahil binuhay mo ang iyong bugtong na anak. Bilang testimonya na kami nga po'y matuwid sa iyong harapan. Salamat, O Diyos. Dahil sa katotohanan po ito, the more po na kami ay conscious about this truth. And as we celebrate Resurrection Sunday, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya. Sa mga panahon kami po'y bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala. Panginoon, alam ko ay pinapaalala sa amin ng Banal na Espiritu. Kami ay matuwid sa iyong harapan. And the more po kami conscious about this truth, kami po ay gagawa ng katwiran. Hindi para kami po'y maligtas, kundi dahil kami po ay ligtas na. Salamat po sa mga katotohanan ito. At Panginoon, gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin na kami po ay maging pagpapala. Hindi lang sa iyo, O Diyos, sa amin din pong kapwa-tao, sa aming kapamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga mahal na kaibigan. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito. Ikaw lamang po ang marapat papurihan at pasalamatan sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless you, church. Stay blessed. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.